who is fully aware na nandun si Carla TC. So again, aantayin natin probably is yung turtle na team fight na naman. At pwede may pilitan na pa-uwi sa middle lane. Kamuntikan ng mahuli dito pero itutuloy yata nila Sanji! Aray ko po, Circling Eagle at nakatakas pa! Crucial na Circling Eagle para kay Sanji dun sa pagkakataon na yun. Parang lahat na ng mga pwedeng, parang na-assess niya agad kung ano yung nangyayari sa kanya sa may middle lane. Okay, tato yung players dito, kuhanin ko yung Circling Eagle, tas alis. Parang yun yung mga pang-highlights na defensive, yung mga crossover na naiwanan lahat. No? 3v1 scenario at nabuhay pa nga. Punta tayo dito sa ating pangalawang pagong ng larong ito, Sanford at Edward. Ganito na pala ang Lord Dance ngayon, XP laner na ang hahawak. May dagdag sa XP yan, parang training grounds yan. Nagpapakunatan lang itong dalawang XP laner natin. Kasi nga naman, kumuha muna ng mga buff or ng mga objective dito itong si Sensui at itong si Carl TC ngayon. 8K yung buhay ng Turtle. Nakabang si Edward. Kung kailan siya tatalon with a flicker onward ay gagamitin niya. Pero nandun yung ultimate or yung Primal Wrath. And Primal Wrath na nagamit na at may ipit ba itong si Sanford nagamit din yung Primal Wrath pabalik. Kaya lang si Sensui babagsakan ng ultimate dito. Itong si Sanford. Pero hahabol pa si Sanji, makakabawi ba siya? And Earth Shatter ay gagamitin. 2v1. Isang balat na lang si Edward. Isang isang hatching na lang. Edward! Itong si Edward, pero buhay pa rin habang sa may bandang iba may nagaganap. May komosyon at si Buhay pa magwawagi. 2v1 pala yung sitwasyon. Sensui ay hindi pa rin tumitigil dito at kukunin na niya yung ikalawang pagong ng laban na ito. Nalugi sa cross map. Wow, all lanes activated para din sa Blacklist International. 1.3k gold lead dahil doon. At parang inadapt ni Edward yung ginawa sa kanila kanina ng Echo doon sa may Turtle team fight. Yung Primal Rat ginamit din niyang pang free hit kaya nawala yung buhay ng mga players ng Echo. At kung titignan natin, meron nakaka-cross dito si Oheb at dalawang Legion Sword naman para dito kay Benefit, which by the way, medyo lumolobo ang kalamangan dahil nga din naman doon sa bayan nangyari sa bottom lane na kill kanina para kay Oheb. Very unfortunate for Echo. Nawalan na nga sila sa Turtle, nawalan pa ng gold laner sa baba. Kailangan nila makahanap ng paraan para maka-recover. 1K ang lamang ng Blacklist International. Mukhang makakatore pa sila sa may bandang ibaba. Saan kaya ang magiging ganti dito ng Echo via the trade? Mukhang libre makukuha ang tore sa baba. Yeah, may konting kumasyon din dun sa may bandang itaas pero may plano si Yawi. Same with Sanji. Sa mga tatawid na members ng Blacklist International, 1.4k gold lead para sa mga agents. Mabilis na clear wave at iskapo kagad muli para sa Blacklist. Kanina sinasabi yung trading for Echo, wala silang naging trade actually sa ginawa doon ng Blacklist International. So pwede natin sabihin na for Blacklist kailangan lang i-maintain dito yung space na binibigay nila kay Oheb kasi again, lamang siya. Now for Echo, pwede sila mga double lane para dito kay Brody. And look at the box! Uy, nagamit na rin yung ultimate habang yung Asa Oh, Echo no! na ibitawan. Mamamatay si Sensui sa pagkakataon na yun pero apat kagad. Echo Express activated. Ready, Para sa mga orders pero di pa wala tapos. Second Eagle, palayo, torn apart memory. Pero bitin pa yung damage nun. Carl TC ay nag-aabang din. Malayang makakaalis ang ilan sa mga members ng Blacklist ng ligtas. Nagtabang si Sensui dahil mataas pa naman ang HP niya. Tumama din naman yung Appraiser's Rat. Pero yung anti-heal na nanggaling kay Carl TC, masakit man, wala namang buhay na bumalik. Yung Turtles Pussons talaga yung nakikita natin kaya naman na talagang i-take advantage na ng Echo yung pagkakakuha dito ng Turtle. So parang pinipilit din nila na magkaroon ng teamfight. Yung displacement din kasi ng mga hooks at pwedeng ipilit nga na magkaroon ng secured kill for them. So we have the Berserker's Fury this time around 1k gold lead by the way para dito sa ating mga marksman. Pero Demon Hunter, Berserker's Fury nga para dito kay Irithel. Laking bagay niyan yung Berserker's Fury dahil nga sa additional nitong crit damage. Talagang umaaray kapag pumasif pa yung crit. Yung 2 shots na nanggagaling dito kay Oheb ay kailangan talagang pantayan kapag full ang kanyang energy bar. Pero si Sanford nag-iisa. Nandito naman na si Tropa, Carl TZ. Yawi nandun na rin sa may bandang likod. Medyo malalim. Magbabak si Rene J. Iron Hook still available pero yung conceal ay gagamitin para mag-disengage. Grabe yung grabe yung backup at yung mata ng Echo doon sa pinaplano ng Blacklist International. Parang natunugan nila parang wala sa mapa ang mga agents. So silipin nga natin sa taas, nagkataon lang
nagkasalubong itong dalawang ito. Pero speaking of Top lane. nagkasalubong, si Oheb ang uunahin nila. Pero Flicker, magagamit ba? At yung Iron sakto lang talaga. Kaya na papasok din si Sanford. Flicker na gamit niya. Yue, Edward sa may bandang likod at mamamatay. Si Sanford sa laban na iyon. Oheb at Sanford na naging palitan. Edward mapapaflicker din. Pero sa kabupunta, may Iron Hook muli. Free hit dito si Very Cutie. Primal Wrath! Yung kanyang torn apart memory. Pero buhay pa rin at makakapatay pa. Itong si Yue. Sanji's down. Grabe si 2 Yue. for 1 pa, no? Oo, grabe si Yue. Nagpapangkap lang pala nga daw mo doon sa may gilid. Bragil na. Napakaganda. Oo, hindi ko na siya napansin. Tapos yung pala bigla may gumagalaw. Nahira doon sa moment na yon. So again, Yue is 3-1-3. But for Echo right now, parang pinapredict nila somehow kung saan ilalanding dito yung kanilang mga skills. At if ever man na merong crowd control still, yung kanilang strategy nung game number 2 or game number 3 rather, yung patong-patong ng crowd control. Kaya hindi nakakatakas. Tinamaan pa nga ng revenge strike by the way, si Oheb nung moment na yon. And 9 minutes in, still anybody's game. Yung gold lead natin, non-existent. At si True. Yawi ngayon ay makikita ng Astral Echo. Half HP para sa Lord Sanford, tumama sa dalawa. Pero anti-zone kagad ay nagamit. Dalawa ang kanyang inabutan doon. Yawi, may knock-up din. Na-cancel. Habang yung Lord dito, 8K lang. Pero sabi nila, wag muna Lord, hero muna tayo. Blacklist International mapapatay. Itong si Cortez. 4v5 ang magiging kaganapan. Katiting na buhay para kay Yawi at pipiliin ang umatras ng Echo dito. At ang Lord ay hahawakan ng mga agents. Blacklist International, sure na atang sa kanila ang unang Lord ng larong ito. And after that great play coming in from Oheb ay talagang mararamdaman mo na finally may nahawakan na rin sila sa larong ito. By the way, ang ganda rin ang ginawa ni Rene J para protektahan si Oheb nung moment na yun kasi nakita natin si Yawi na nag-flicker para kagatin si Oheb pero sinalubong ng Circling Eagle. So maganda nga depensa para sa ng Blacklist. Now for Echo, sila naman ang dedepensa para dito sa Lord and look at Oheb, 7.5k gold para dito sa ating laban. So ito yung mga pag dumalawang Tristans ka lang ay medyo malaki na ang difference pagdating doon sa damage overall. At mid lane pa rin ang babantayan dito ng Echo. Napaka-importante na makontrol nila ang mapa pero mukhang ibibigay yata nila ito. Astral Echo tatama sa tatlo. Sitsui nasa may bandang likod and that's 1 turret down. Ang Lord ay nagmamarcha pa rin sa may bandang baba. Level 1 Lord pa lang naman ito kaya medyo madali matunaw pero hindi mo pwedeng malaitin yung mga malalaking minions na nagmamarcha sa side ng Blacklist. Hindi lang yun kasi yung mga pagtama ng Star Shooter na mayroon itong si Yue, tuloy-tuloy lamang ang Blacklist International makakabasag muli doon sa may top lane. May posibilidad pa nga na itong second turret na ito ay mabasag din. Kasi kung kulan ang Blacklist International, yun na nga ang magaganap. Marami-raming nakuha ang Blacklist doon sa naging senaryo na yun. Oo, sagad na sagad yung kanilang pagkakakuha doon sa mga objectives because of that Lord. At mas lumobo na rin pagdating doon sa may gold. So may kita natin, we have Radiant Armor and even na Blade Armor para dito kay Carl at Hizzy. Kasi nakikita natin na medyo natutunaw na rin. Pero kasi, pagka hinit siya dito, si Edward din nakikihit. So kailangan niya din dito ng added na physical. Na defense kasi dalawa yung nag-hit na physical eh. Sa ngayon, makikita natin na Blacklist International pa rin ang may hawak ng lead. All the physical damage na meron si Oheb ngayon ay kailangan antayin ng Echo. Kailangan agad hulihin para hindi mahirapan in the upcoming fights. Pero sa ngayon ba, kaya na ba tumapat ni Benny Cutie in terms of damage? Damage-wise, kay Benny Cutie, medyo dependent pagdating doon sa setup ng if ever may ma-hook or if ever may ma-penalty zone. For Oheb kasi, basta meron nasa front, ang gagawin niya lang tatalon, tapos gamitin niya sprint, lahat na pwede niya ratratin. No nga eh. Tsaka parang medyo may kabitinan din pagdating sa mobility. Yeah, may flicker. Kaya lang kasi ayaw mo naman magasta yung flicker basta-basta, di ba? Yep. Sa mga crucial moments, pwede yun. And yun yung kinakalamang dito ng Blacklist International kasi may guiding wind eh. Any moment, kung may Oo. ipit man si Ohe, bukod sa naka-quantum charge, naka-sprint siya, may paghatak pa mula sa guiding wind. So talagang masasabi natin na safe. Plus yung shield mula doon sa guiding wind na nakakatulong para sa kanilang upunan. Ibang klase talaga ang binibigay ng Matilda ngayon. May heal pang kasama. Kaya naman Oo. puro anti-heal ang ating nakikita ngayon sa items. Naka-necklace na dito si Sanji at sinabayan pa ng Dominance Ice pickups para sa XP laner at roamer ng Echo. Nire-respeto nila ang sustain na meron ang Blacklist International kung kaya't sisimulan na ang Lord ng dalawang jungle. Damang ng level si Sensui. By the way, yung item din dito, both Edward and Yue, meron silang Mystic Container. So
So as much as possible, gusto nila maging matagal pagdating dito sa team fight because of the 8% spell vamp. At ngayon naman, Sensuin lamang in terms of the level. So Retribution ay magiging factor ulit para din sa game na to. Okay, nakita si Yawi doon no, natamaan ng Astral Recall pero conceal play. Ito na ba yung Yawi push play na inaabangan natin? Parang unahin pero mapapakagat. Sensui ata nakagad niya doon. Ang Cartesi makakatakas din yung Sliver AP pero mapapatay. Di Sensui. Itong si Yawi tuloy-tuloy. Edward nakakabrinde pero si Benny Q di makakabawi. Habang mamamatay. Wipe out para sa mga agents. Oh my gosh! 20 seconds para kay Yawi. Mukhang Lord na lang ang call ng Blacklist. Hindi pa endable, pero pwedeng makuha ng libre ang Lord. Grabe makiramdam dito yung Blacklist International. Nakita nila na merong conceal. Nahanap nila dito kung sinong target ni Yawi tapos na nag-flicker up kaya sa iba napunta yung kanyang kagat. Ngayon naman, decent call for them as well. Dahil wala nga din ang mga hitter pagdating doon sa Torre. So why not kuhanin natin yung Lord and successfully makukuha nila yan. Luminous Lord ang nakuha ng Blacklist International. Kailangan kumapit ng Echo dito. Kung titingnan natin in terms of clear wave, kahit papano naman, may kayang-kaya nila di ba? Kaya naman nilang i-wave clear dahil sa Valentina at pati na rin dito sa Brody. Pero kung medyo makapal yung mga waves, baka kailangan nilang gamitin yung torn apart memory para ma-clear lang yung waves at malaking dagok yun sa damage na meron ng Echo. Blacklist with a 4K gold lead. Isang push, isang game, isang panalo na lang ang kailangan nila para bumalik sa M-Series. At nararamdaman na nila yon pero kailangan silang pigilan ng mga Orca. Paano nila dedepensahan to? In terms of defense para dito sa Echo, first kailangan makakuha muna dito ng magandang ultimate si Sanji with the IMU kasi kailangan nila ng kit. Could be yung Circling Eagle or kaya yung Primal Wrath. Better yung Primal Wrath for them. But for Edward, alam niya na siya pwede maging target. Actually, pwede siya magtago. By the way, Circling Eagle ang uunahin dito ni Sanji para meron silang pang crowd control. Luminous Lord push. Nakaisa na sa taas. Mukhang mid lane at bot lane naman ang susunod pero makakadepensa ang Echo. Isa lang ata ang makukuha ng Blacklist doon pero malayo-layo pa ang mga upcoming waves na nakawan ng mga jungle creeps ang Echo at kinukulong na sila sa loob ng sarili nilang base. Lumulobo na rin ang kalamangan in terms of gold. Available na yung Wind of Nature ni Oheb dito. So mas mahirap para sa Echo na patumbahin itong Irithil na ito. Sama-sama ang Blacklist International. Plano ata nila na kontrolin at yung babang na Torre ay successfully makukuha na rin nila. Oh, grabe talaga yung minion wave management nung Blacklist for this game kasi supposedly makakadepensa din yung Echo doon at makapal at mataba na nga rin yung minion wave. So anyway, may kita natin dito para sa side ng Echo pero ng Divine Glaive. Ngayon si Saji, so that is added burst for them. As much as possible, kung gusto nila mag-contest sa next Lord, kailangan na iangat muna nila lagpas sa Riverside. Kailangan nila ihatid. Kasi pwede mangyari dito since this is Irithel and even Matilda, pwede na i-feel it for a split push dun sa may bot. At yung split push sa bot na yun nakakatakot kapag Evolved Lord na Yes. yung Chinachani dahil yung Mega Minions malaking tulong na nga yung pero yung the fact na malayo nga ito yung long lane na tinatawag nating malayo doon sa objective ay talagang maghihirapang mag-respond doon ng Echo at kung Lord Dance naman ang tanungan parang Blacklist talaga ay isa sa mga teams na kayang sumayaw ng matagal. Base din kasi sa komposisyon na meron sila. Imagine mo, may nakaharap na Renegade, may nakaharap na Matilda sa'yo. Tapos kapag medyo duda sila sa mga posisyon, Astral Echo lang, marireveal na kagad yun. Kaya yung Echo hindi rin confident na pumwesto doon sa mga damo na usually na pinupuntahan nila kasi lagi silang nakikita Mukhang magiging mahirap ang depensa o ang contest para sa Echo. Pero sa ngayon ay pumupuso pa rin ang mga Orcas at nandyan si Carl Tizzy para bigyan ng chance ang maka-retry steal ang kupunan ng Echo. Sanji Inyawi nagtatago sa push. Hindi pa naman nabibigyan ng vision pero available ang Astral Echo. Isang magandang Astral Echo lang at makikita ang buong kupunan ng Echo pero mukhang hindi pa nila ibabato yun. Sila gagamitin na Yawi naghahanap ng kakaganda yung flicker na gamit. Sabay din ang flicker. Mula dito kay Yue, may hook din nakasama. Sanji medyo napalalim pero makakuha si Bergiti doon at si Yawi mamamatay. Ngayon tuloy-tuloy ang normalan. At dapat bibitawan niya pressure shot. Ngayon, OM nakakuha na ng dalawa. Atrasan muna pa ang Orca dito. Nakikipagnormala na rin si Benny Cutie at triple kill para kay OM. Mag-isa na lang si Sanji. Pero pamigil sa mid! Tuloy-tuloy yung kanilang pagkabante. Mawawasak na ba ang puso ng mga Orcas? Babalik na ba ang Blacklist? Oh no, wala pa sila mga minions dito at ang tagal
ng mga death timers at muling babalik ang M3 Champs sa M-Series. Rinig ang enerhiya sa MPL Arena. In this winning moment, it's brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. Qualified na ang Blacklist. Grabe, sobrang intense na naging last team fight, pero makikita natin doon for Blacklist International, talaga focus sila kung ano ba yung mas importante. Kita natin ngayon sa kanilang mga mukha ang kanilang saya, disiplina, talagang pinatunayan nila. Rene J and the rest of Blacklist, decision making wise, hayaan nyo yung mga ibang players, hayaan nyo sila mag-asim, focus tayo sa goal natin. At talagang nakakataba ng pusong makita si Rene J na makapasok